Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng choco chips cookies. Handa na ba kayo? Ang mga sangkap na kakailanganin natin ay brown sugar 800 grams, butter 250 grams, margarine 250 grams, tatlong itlog, evap milk 1/4 cup, baking soda 1 tablespoon, baking powder 3 tablespoon, soft flour 1 kilo at choco chips na 600 grams. Sa ating mixer ay atin ang nilagay ang asukal, butter, margarine, itlog, evap milk, baking soda at baking powder. At atin na nga po siyang mini-mix at hayaan lang po natin itong i-mix hanggang po sa makuha na po natin yung consistency na gusto natin. Ang kailangan po kasi natin dito ay dapat po hindi po siya naghihiwalay-hiwalay, kundi para po siyang sticky na po at iisa na po. Parang ganun po yung kanyang texture dapat. At eto na nga po siya mga ka-bakers, no? Gantong texture na po ang pwede na po natin tong lagyan ng ating soft flour. Pagkatapos naman po ay atin na po ulit paandarin ang ating mixer. Yan. Hayaan lang po natin itong umandar hanggang po sa magsama-sama na po yung mga ingredients at mag-mix-mix na po sila. Naku mga ka-bakers, pasensya na po talaga kayo sa mga ingay dito at mga tunog tagumpay po talaga iyon lahat. De, balik na po tayo mga ka-bakers, no? At dahil okay na po ito, ay pwede na po ating ilagay ang ating 600 grams ng choco chips. At dahil okay na rin naman po ito, konting paikot na lang po ang ating gawin. Yung tipong magsama-sama na lang po yung ating dough at ang ating choco chips. At syempre, pagkatapos naman po nito, tapos po ng ating mix, ay ready na po natin ang ating may wagang lamesa. Yan ang ating lamesa at lalagyan na po natin siya ng dusting flour. At next naman nun, ay atin na pong ilalagay ang ating choco chips. Pagkatapos naman po nito ay atin na po itong papalaparin at maglalagay po tayo ng ating dusting flour at atin po siyang mamasahin ng konti or imamasa ng kaunti para naman po hindi po siya dumikit. Yan. At syempre po, pagtapos na ay atin na po siyang hati-hatiin. Size lang po na ginagawa namin dito ay regular lang. Pero nakadepende na rin naman po sa inyo ang laki or kung gaano po kaliit ang gusto nyong gawin. As long as pasok na pasok po yun sa inyong mga panlasa, go lang po. Pagkatapos naman po nito ay atin na po siyang isasalansan. Yan, kukuha lang po tayo isa-isa at atin na po siyang isasalansan sa ating plancha. Atin lang po siyang ipipi ng very light para po mas maayos po ang kanyang pagkaluto. And then after naman po nito mga ka-bakers ay eto na po ang kanyang itsura. Yan. Tapos na po ito mga ka-bakers at ready na po ito para sa ating oven. Ayan, napakaganda na po niya at sobrang cute na. Kaya naman, isalang na natin to para makain ko na. Char! Ang lakas nga po pala ng apoy nito ay 200 sa taas, 200 sa baba at ang baking time po natin dito ay 8 minutes. At after 8 minutes ay ito na po siya mga ka-bakers na sobrang ganda, sobrang sarap at higit sa lahat talagang sulit na sulit naman talaga to ibenta. Kaya naman mga ka-bakers, atin muna itong ibalot at palamigin muna natin to bago natin ito balot. Tingnan nyo naman po mga ka-bakers kung gaano po siya kaganda, napaka-cutesy, napaka-elegant, at higit sa lahat, talaga namang nakakatakam talaga siya. Kaya naman, maganda talaga tong event talaga na pag nasa tabi kayo ng school, dahil swak na swak talaga to. At di na kayo mahihirapan dahil ginawa na natin ito. Eto na po siya kapag malamig na yan. Ready na po ito ibalot at nakadepende na nga rin po pala sa inyo kung gaano po karami ang inyong ibabalot or kung gaano po kalaki ang inyong plastic. Pero sa amin po, naglalagay po kami ng 8/16. So, 16 pieces po sa isang balutan at pwede na naman pong ibenta ng mga 25 to 30. Yan, napakaganda na po yan at sulit na po talaga dahil marami na po kayo magagawa. Tigit sa lahat, malaki pa po to kapag binenta. Ang laki po ng kita nito. Kaya, ano pa pong hinihintay niyo mga ka-bakers? Abay, gawin nyo na din. Di ko na nga rin po pala sasabihin kung ilan ang aking mga nakain. Kasi isang balot lang naman ata yun nakuha ko.
O naman po mga ka-bakers, eto na po, hindi ko na po patatagalin pa ang ating food for the soul ngayong hapon. Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin, dahil mabait ako at mawabang loob. Makakapagpahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. Amen mga ka-baker, sana po ay kung kayo man po nararamdaman ngayon, atin pong ipagdasal yan na sana po ay bumuti na po ang ating mga karamdaman at maging okay na po ang lahat, dahil ang Diyos ay nakikinig lamang. Siya po ay nakikinig at siya po ay umaaksyon dahil tayo ay kanyang mga mahal. Basta tayo lamang po ay magkaroon ng pananampalataya sa kanya. Okay? So, mga ka-bakers, hanggang dito na lang po muna ako. Paalam at God bless.